Nasa 95% na ang kahandaan ng COMELEC para sa nalalapit na halalan ayon po yan kay Chairman George Erwin Garcia. Patuloy pa rin aniya ang pagsasaayos ng ilang detalye habang nagpapatuloy ang final testing and sealing or FTS ng mga makina sa 94,000 na presinto sa buong bansa hanggang Mayo 7. Sa ngayon, wala pa silang naitalang technical na problema sa mga makina at electoral board members. Inaasahang matatapos na rin ngayong linggo ang distribusyon ng mga balota sa mga guro para sa eleksyon. Mariing itinanggi naman ng COMELEC ang kumakalat na impormasyon sa social media na kailangan ng national ID para makaboto sa Mayo 12. Ayon sa komisyon, hindi ito totoo at hindi ito nagmula sa kanilang opisyal na social media accounts. Nilinaw naman ng COMELEC na tanging valid ID lamang ang hihingin kung hindi ma-verify ang pangalan ng botante sa Election Day Computerized Voters List. Giit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi kailangan ng kahit anong ID para makaboto. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Alyansa Rally sa Batangas Sports Coliseum noong Sabado, Mayo 3 upang suportahan ang mga pro-government senatorial candidates para sa darating na halalan. Bahagi ito ng kanyang kampanya ng administrasyon para sa bagong Pilipinas at pagpapatuloy ng reforma sa Calabarzon. Libu-libong taga-suporta mula sa Batangas ang dumalo sa huling yugto ng kampanya sa naturang rehiyon. Binigyan din ni Marcos ang mga tagumpay ng gobyerno sa pagpapababa ng unemployment rate, pagpapalakas ng ekonomiya, agrikultura at infrastruktura. 5 partidong politikal naman ang nagsanib para sa kampanya na nakatuon sa edukasyon, kalusugan, digital transformation at iba pang pangunahing sektor. Samantala, inalala naman ni Senator Francis Tolentino ang kanyang pagtulong sa mga nasalanta ng pagputok ng Bulkang Taal noong 2020, kabilang ang pagpapagawa ng 450 pabahay. Kapansin-pansin naman na hindi binanggit ni Marcos si Representative Camille Villar sa kanyang talumpati at wala rin ang larawan nito sa mga visual ng kampanya. Ito ang unang pagkakataon na hindi isinama ang pangalan ni Villar kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang serbisyo ng prime water pag-aari ng mga Villar. Inaasahan po ang bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo ayon po yan sa Department of Energy. Ayon kay DOE, All Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng bumaba ang presyo ng gasolina ng 25 centavos hanggang 70 centavos kada litro. Diesel naman ay 30 centavos hanggang 80 centavos at sa kerosene naman ay 50 centavos hanggang 70 centavos bawat litro. Ito ay dahil po yan sa pagtaas ng supply ng langis sa pandaigdigang merkado, pagdami ng inventaryo ng krudo sa US, inaasahang produksyon mula sa Saudi Arabia at mga hakbang ng Amerika kontra mabilis na paglago ng ekonomiya at demand sa fuel. Inaasahan po na i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na adjustment sa presyo ngayong araw na agad namang ipatutupad sa araw ng Martes. Samantala sa iba pang balita, naitala naman ng PHIVOLCS ang kabuang 71 volcanic earthquake sa paligid ng Bulkang Taal sa Batangas, kabilang na ang 11 volcanic tremors na tumagal ng 1 hanggang 2 minuto. Base po yan sa nakalipas sa 24 oras at ayon sa latest update ngayong Lunes, Mayo 5. Umabot naman sa 777 tonelada bawat araw ang ibinugang sulfur dioxide nitong Mayo 2. Nakitaan din po ang bulkan na katamtamang pagbuga ng usok na may taas na 1,200 meters at inangay patimog ng hangin. Patuloy pa rin po ang paalala ng mga otoridad na manatiling alerto at sundin ang mga abiso, lalo na sa mga naninirahan sa paligid ng Taal Lake. Nananatili pa rin po ang Bulkang Taal sa ilalim naman ng Alert Level 1 ayon yan sa PHIVOLCS. Paalala po ng ahensya sa publiko na bawal pa rin ang paglapit o pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone dahil po yan sa posibleng biglaang pagsabog ng singaw, pagbuga ng abo o paggalaw ng lupa. Mariing pinabulaanan naman ng Philippine National Police or PNP ang pagkakasangkot sa paglabas ng viral video ni Davao City Representative Paulo Opulong Duterte na kuha umano sa isang insidente sa loob ng bar sa Davao City. Giit ng PNP, wala sa kanilang kustodiya ang naturang video at hindi ito nagmula sa kanila o sa alinmang unit nila.
Tinanggi rin ng PNP na sila ang nagpakalat ng affidavit ng nagreklamo laban kay Duterte. Iginiit pa ng PNP na iginagalang nila ang proseso ng batas at handang makipagtulungan kung hihilingin ng mga otoridad. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang issue ay isang political attack umano ng Marcos administration laban sa kanyang kapatid. Kinumpirma naman ng Office of the Prosecutor na sinampahan ng kasong physical injuries at grave threats si Pulong Duterte kaugnay ng umano'y pananakit at pagbabanta sa negosyanteng si Criston Patria noong Pebrero 23 ngayong taon sa isang bar sa Davao City. Nagbabala po ang Pag-asa ngayong Lunes ng umaga na dalawang sistema po ng panahon ang magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Ayon po sa 5 o'clock AM weather bulletin ng Pag-asa, ang trough o yung buntot ng low pressure area o LPA na matatagpuan sa layong 460 kilometers kaluran po yan ng Coron, Palawan ay magdudulot ng mga ulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm sa parte po ng Mimaropa, Bicol Region, Batangas at Quezon. Bagamat malabo na umanong maging ganap na bagyo ang naturang LPA at inaasahang tuluyang lalabas sa Philippine Area of Responsibility, pinapayuhan pa rin po ang mga residente sa nabanggit na mga rehiyon na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanaka mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog ang mararanasan sa parte naman ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa. Dahil pa rin po yan sumiiral na easterlies o yung mainit na hangin mula po yan sa silangan. Bukod po sa pag-ulan, inilabas din po ng Pag-asa ang listahan ng mga lugar na makakaranas naman ng heat index na nasa danger level ngayong araw, kung saan ang Infanta Quezon ay posibleng umabot po yan sa 45 degrees Celsius. Ayon po sa Pag-asa, ang heat index po ay ang actual na nararamdaman ng katawan ng tao kapag pinagsama po ang actual na temperatura at humidity o halumigmig. Kapag umabot po ito ng 42 degrees Celsius pataas, maaari na itong magdulot ng heat cramps at heat stroke sa mga taong matagal na nasa ilalim ng araw.